Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na bigong makamtan ang paglingap na inaasam sa tunay na mga magulang na nagkanya-kanya ng mga landas. Siya ay si Vina. Bata pa lang ako, dama ko na ang malaking kabiguan sa pagkakaroon ng isang buo at masayang pamilya. Kahit maliliit na bagay pinagtatalunan ni na Inay at Itay. Hanggang isang umaga, nagising na lang akong nag-iisa sa maliit na kwartong inuupahan namin. Iniwan ako ni na Itay at Inay. Hindi na ako binalikan. Mabuti na lamang at may mga tao pa ring may malaking pagpapahalaga sa kanilang kapwa. Katulad ni na Tay Piping at Nay Catherine. Vina? Mabuti naman po. At pagkalipas ng 8 taon, kilala niyo pa rin ako, Itay. Paano mo ako natuntun dito? At anong kailangan mo? Matagal ko na po kayong hinahanap, Tay. Pati na rin po si Inay. Kung pera lang ang kailangan mo, eto. Yeah, 100 piso. Umuwi ka na kung saan ka ba nakatira. Hindi po ako namamalimos sa inyo. Nagpunta ako dito para obligahin kayo sa isang dapat magandang kinabukasang ipinagkaitin niyo sa akin, Inay. Para bawiin ang lahat-lahat ng karapatang ipinagdamot ninyo sa akin bilang inyong anak. Pwede ba, Vina? Kung ano man ang pakay mo sa pagpunta mo rito, wala akong maisasagot sa iyo. Buti pa doon ka pumunta sa nanay mo. Mas maraming pera yun kaysa sa akin. Dahil isang buong kantin sa isang public school ang pagmamay-ari nun. Piping, papagabi na wala pa si Vina. Kanina pa nga nangangalay ang leeg ko sa katatanaw sa kanya si Eskinita. Ano bang paalam niya sa'yo kaninang umagang umalis? Ay, sabi niya kanina, sasaglitin daw niya yung pwesto ng mga damit sa Divisoria na nangangailangan ng tindera. Magbabakasakali daw siya na mag-apply. Baka naman natanggap na. At nagsimula ng mamasukan doon ngayong araw na ito. Ay, nagkaalala pa rin ako hanggat hindi siya umuwi. Ay, kasi naman ang hirap kasi sa atin pare-pareho tayong walang cellphone. Kasi palibasa wala tayong pambili. At saka kamahal ng cellphone. At saka hindi naman tayo marunong gumamit dun Ako, kahit yata turuan ako ng turuan, hindi ko matututuhan ang pagpindot doon. Bakit ako itinuro sa'yo ng tatay mo? Siyang ama, kaya siya ang dapat na may pananagutan sa'yo. Nay, gusto ko lang naman po mag-college. Kaya nga po sinikap kong maidaos sa pag-aaral ko sa senior high school. Dahil gusto ko makatapos ng kahit anong kurso sa kolehiyo. Yung makakapagtrabaho kaagad ako. Aba, hindi kita po pwede pag-aralin, Bina. Mahigpit sa pera yung asawa ko. Kahit nga piso, hindi ko pwedeng galawin sa kita ng kantina ito Kaya sige na, malis ka na. At wag ka nang babalik dito. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Oh, sino kaya yung babaeng yun na nakatayo sa may gilid ng tulay?
Teka, parang si Vina yun ah. Sadali nga. Oo nga. Si Vina nga. Ano kaya ang ginagawa niya sa ganitong oras ng gabi sa tulay? Kailangan malapitan ko siya. Kailangan maagapan ko agad kung ano man ang binabalak niya. Masyado po kasi ako nasaktan sa mga narinig ko. Malaki na inay at itay. Oh. Kaya kung ano-ano na pong naiisip ko. Galing kay kamo, doon sa mga magulang mo. Teka, paano mo sila natunton? Noon po kasing time na naghahanap ako ng mapapasukan trabaho. Oh. Hindi ko rin po akalain makikita ko si Itay sa isang shopping center. May pwesto po siya ng tela doon. Tapos itinuro po niya sa akin yung public school kung saan nandun na yung kantin na pinamamahalaan ni Inay. Baka nabigla lang sila nung makita ka. 8 taon na rin ang nakalipas, ano? Isipin mo, 18 anyos ka na ngayon. Hindi po ba? Dapat masaya sila na makita ako. Sabik sila dapat na mayakap ako. Pero sa halip, itinaboy po nila ako. Ha? Parang hindi man lang sila nakonsensya sa mahabang panahon na pinabayaan nila ako. Parang kasalanan ko pa na natuntun ko ang mga kinaroroonan nila. Paano po, Ma'am Piping? Magpapaalam na po muna ako. Masyado na po kasing gumagabi. May schedule pa po ako ng mga delivery bukas eh. Pakisabi na lang po kina Aling Katring at Vina na umalis na po ako. Sige, Renzo. Ako nang bahalang magsabi sa kanila. Salamat. Maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas kay Vina sa kapahamakan. Hindi ko talaga alam kung paano ka pahigit na pasasalamatan. Naku, huwag na po ninyong isipin yun, Ma'am Piping. Kung sakali po, bukas na lang po ako pupunta rito pagkatapos ng mga delivery ko para kumustahin ko si Vina. Sige po, alis na po ako ha. Sige. Mag-ingat sa pagpapatakbo mo ng motorsiklo, ha? Opo, maraming salamat po. Sige. Ramil, kumusta? Lumen? Oh, bakit naman parang ka nakakita ng multo pagkakita sa akin? Si Lumin lang ito, yung dati mong asawa na hanggang ngayon, buwisit sa iyo, dahil itinuro mo kay Bina yung eskwela kinapupwestuhan ng kantin ko. Natural. Ikaw ang ina. May tuturo ba akong iba? Ba't mo nalaman tong pwesto ko? Itinuro din niya sa'yo. Gusto raw niya mag-college. Nang hihingi ng financial support. Huwag mo ako isali sa usapan na yan. 5 yung anak ko na pinag-aaral. Puro nasa private school. Sino ba walang anak na pinag-aaral? Pero ang pinag-uusapan dito, konsensya, Ramil. Kung ikaw wala nang natitira pang konsensya, ako meron pa. Matagal ko nang hindi ginagamit ang konsensya ko, Lumen. At kahit na ano pa ang sabihin mo, hindi ko rin yun gagamitin ngayon. Ang totoo, pinagsisisihan ko rin ang pagpunta kina Itay at Inay. Nagmukha lang akong kawawa. Lalo ko lang napatunayan na talagang wala sila ni katiting na pagtingin at pagmamalasakit sa akin bilang anak nila. Kaya nga nila ako iniwan, diba?
Kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan yun. Minsan nga kasi, para makapagpatuloy tayo sa buhay, kailangan natin kalimutan na lang ang mga hinanakit, Vina. Kaya lang naman, gusto ko makapagtapos ng kolehiyo para magkaroon ng matatag na trabahong maaasahan. Para makatulong ako kina Tay Piping at Nay Catring. Malaki ang utang na loob ko sa kanila sa pagpapalaki sa akin. Teka, may iba nga pala ako. Yung inaplayan mo nga palang pwesto ng damit sa Divisoria, kumusta na? Tanggap na ako. Bukas ang simula ng pamamasukan ko dun. May mabuti. Sineryoso ko na rin. Pantawid gutom na rin namin tatlo yung sasahurin ko dun. Alam mo, pansamantala lang naman ang mga problemang dumarating sa mga buhay natin, Vina. Baka nga hindi natin alam. Pagdating ng araw, ang mga problemang pang yan ang magpapatatag sa atin. Lumen? Pwede po ba akong tumuloy, Aling Catring? Abi, oo. Oo. Halika. Dito tayo sa loob. Ayan, maupo ka. Salamat to. Kanina pa po talaga ako nasa labas ng bahay niyo. Hinintay ko lang po makaalis si Bina bago ako nagdesisyon pumunta rito. Alam ko galit pa rin siya sa akin. Dahil sa naging pag-uusap namin nang pumunta siya sa kantin. Unang araw ngayon ng pasok niya sa isang pwesto ng damit sa Divisoria. Hindi na namin napigil ni Pepeng. Talagang gusto niya magtrabaho. Ang sabi pa kapag nakaipon daw siya kahit kaunti, mag-e-enroll siya kahit na kursong vocational lang. Yung magagamit niya yung kanyang mga kakayahan. Aling Catring? Ako pa ngayon ang nakadarama ng inggit sa anak ko. Napakatatag niya sa buhay. Samantalang ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya labanan ng aking mga kahinaan. At ang katotohanan, mahirap magpatuloy sa buhay. Lalo na may mga taong nasasaktan. Ay, alam mo nga hanggang ngayon na. Hindi pa rin kami makapaniwala ni Pepeng na nakatapos siya ng senior high school dahil lang sa pagtitinda niya ng mga candy kung saan-saan. Tutulungan ko maabot ng aking anak ang kanyang mga pangarap, Aling Catring. Abi, mabuti yun. Gusto ko makamit niya ang inaasam niyang isang magandang kinabukasan. Naduwag ako noon sa mga responsibilidad. Kaya tinakasan ko ang hirap ng buhay na nararanasan namin mag-anak. Mas nagpadala ako sa takot kaysa sa sumubok. Masakit man kasing aminin. May mga pagkakataong pagkaraan pa ng napakarami nating mga pagkakamali. Saka lamang tayo namumulat sa leksyong natutuhan natin mula sa ating mga aksyon, Ramil. Pero hindi po ako nawawalan ng loob na mapatatawad ako ni Vina, Ma'am Piping. Maraming bagay sa pagitan namin ng aking anak ang gusto kong maitama. Oh, ngayon ka pa ba iiyak? May umaayos na ang lahat sa mga pagitan yon ng tatay at nanay mo? Ano ka ba? Iyak nga ito ng buong kalikayahan, ano? Kala ko kasi, hindi na mangyayari mga dasal ko. Alam mo, Vina, ibinibigay ng nasa itaas ang mga kahilingan natin sa malaon man at madali. Pero kailangan mo ring maniwala sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid at nagmamahal sa iyo. Oo, tama ka. Katulad ng kailangan kong pahalagahan ng mga taong ginagawang espesyal ang buhay ko. Kayo ni Naitay Peping at Inay Catring. At ngayon, kasama na rin ang mga magulang ko. Alam ko, magkakaroon na ng katuparan
ang mga pangarap ko. Pagkaraan ng masasakit na karanasan sa nakaraan, unti-unti nang nagkakahugis ang aking mga pagsusumikap. Lalo pa at ang kursong pinakagusto ko ang kinuha ko sa kolehiyo, ang Bachelor of Elementary Education. Sa pamamagitan na rin ng financial support na nanggagaling kina itay at inay. Huling semester ko na ngayon sa nasabing kurso. At oo, magkakasama pa rin kami ni Naitay Piping at Inay Katring. Tulad ng pangako ko sa kanilang, anuman ang mangyari, hindi ko sila iiwan dahil hindi rin nila ako iniwan noong mga panahong kailangan ko ng mga magulang. Ako si Vina at ito ang aking buhay. Bagamat napakaikli ng buhay upang itama ang mga pagkakamali at punan ang mga pagkukulang, patuloy pa rin ang pag-asam sa katuturan ng mga bagay-bagay at pag-iral ng buhay sa pangkalahatan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, James Cuaton, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Vina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mugar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, maririnig natin ang kasaysayan ng isang lalaking nagiging mapagmalabis dahil sa kanyang anyo. Siya ay si Dario. Matangkad ako, malaking katawan, at marunong sa self-defense. Bagay na sinamantala ko naman. Ginamit ko kasi ang mga yon para kumita ako at makapanlamang. Oh, ano yung mga dala mo, Dario? Mga pagkain. Ha? Malaki na ako sa terminal ng mga tricycle. Kaya bumili na ako ng pananghalian natin. Ayos mo na yung mga yan. Sige na. Nako. Imelda. Ang hingi ka na naman pala sa mga tricycle driver. O ano naman? 3 piso lang naman ang hinihingi ko sa bawat isa sa kanila. Oo nga, pero araw-araw naman. Hindi ka na nagtrabaho. Inasa mo na sa bigay nila ikinabubuhay natin. Aba naging tamad ka na. Sinasamantala mo na porkit takot sila sa iyo. Handa naman akong tulungan sila sa oras ng mapasubo sila sa gulo. Dahil nga marunong silang makisama sa akin. Ay, hindi pa rin tama yun. Ay, hindi mo naman trabahong proteksyonan sila. Dapat nagbabalat ka ng buto para sa amin ang alak natin. Tulad ng ginagawa ko. Oo, nananahi ako para mabuhay tayo. Ang dami mo naman daldal. Ah, Mag-aing ka na. Mag-aing ka ba o gagawin na lang namin pulutan ni Nito yung mga ulam na to? Dario, aga natin dito sa terminal ah. Ayos na rin to. Para maaga tayo makatapos mangolekta. Sa bagay. Para maaga tayo makatoma. Tama. Kaya lang, baka tumanggi yung iba eh. Kasi masyadong maaga yung pagiging natin. Hindi yan.
Di yan. 3 piso lang naman ang hinihingi natin, ha? Kesa naman sa matikman nila ang suntok ko, di ba? Ha? Talagang iba ka, Dario. Talaga. At alam mo ba, meron na rin akong panggulpi di gulat ngayon. Binigyan na isang tropa ko. Oh? Ano yung panggulpi di gulat mo? Baril. Oh? Ano pa? Talaga? Ha? Ay, sira. Pero teka, ingat ka, ha? Oh? Mahirap mahulihan yan. Walang lisensya. Pre, hindi ako tanga para magpahuli. Gagamitin ko lang yun para mas maging malakas ang dating ko dito sa lugar natin. Wow! Oh. Bakit napawa ka dyan? Tingnan mo yung duman. Yung nakapula. Oh, si Nemia. Ganda niya. Ganda niya talaga. Walang sinabi si Melda ko sa kanya. Maganda talaga yan. Kahit may asawa na, sexy pa rin. Makinis. Alam mo, matagal nang tumutulo laway ko sa kanya. Pre, pareho na kayo may asawa, no? Kaya nga naiinis ako eh. Dahil lang makita ko siya, kasal na ako kay Melda. At siya naman, sa pangit na si Ruben lang napunta. Saan mo kinuha ang baril na ito, Dario? Ha? Ba't mo pinakialaman yan? Kaya pala nang tignan ko, wala sa tagoong ko. Saan mo nga Kinuha mo? kinuha? Delikado to, no? Pwede ka makulong. Aka na nga yan. Ano? Mga tanga lang at bobo na ako kulong dahil dito. Oo naman, pinanenervyos mo ako sa ginagawa mo eh. Hindi mo naman kailangan yan. Gaga, kailangan ko ito. Tulad ngayon, tuturuan namin ng leksyon ang kaaway ni Boying. Ano? Yung isa namin tropa ni Nito. Wag, naku. Wag mong dalhin yan. Baka makabaril ka. Mamaya makulong ka. Tumahimik ka nga. Dapat na matakot sa akin ang mga taga rito. Hindi nila kami dapat kinokontra ng tropa ko. Pero Dario, Pag ano ba? hindi ka umalis sa daraanan ko, ikaw ang pupukpukin ko nitong baril. Oh, Nemia, bakit nakasimangot ka? Nakaaway ka ba sa labas? Wala po, Nay. Nainis lang ako kay Dario. Ha? Sinipulan ba naman ho ako nang maparaan ako kanina sa kinaroroonan nila? Ay, nako, bastos talaga ang isang yun eh. Mayabang. Porke matangkad at marunong ng self-defense. Gusto ko na ako siya sigawan kanina eh. Lalo na nung tawagin niya akong sexy. Ay, nako, anak. Mabuti hindi mo ginawa. Baka mamaya mapaaway pa yung anak ko si Ruben pag nagkataon. Naalala ko nga rin ho yun eh. Kaya nagpigil ako. Pero hindi ko talaga gusto yung mga tingin sa akin ng Dario na yun. Parang niya na ho ako inuubaran. Masaya ka ba sa date natin, mahal? Oo, mahal. Salamat ha. Oo, bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi kahit mag-asawa na tayo, hindi ka pa rin nagbabago. Dinidate mo pa rin ako. Patunay lang yan na mahal kita. Ikaw talaga? Halika na ha, sumakay na tayo ng tricycle. Baka abutan pa tayo ng ulan dito. Sige. Magandang hapon. Mia, Ruben. Ang buwisit na si Dario. Oh, ikaw pala, Dario. Magandang hapon din. Sasakay na ba kayo? Oo, pauwi na kami. Sandali. Ikukuha ko kayo ng magandang tricycle. Kumusta, Nemia? Mabuti naman. Saan kayo galing? Dinig ko si Mrs. Wow, Ruben, swerte mo naman. Ba, syempre. Kahit hindi ka gwapo, napakaganda ng kadate mo. Grabe to. Sana all, may napakagandang kadate.
Gustong gusto ko na ho siyang barahin kanina, Nanay Tuding. Galit na rin ako, nanay. Napansin ko kasi, yung lagkit ng titig niya sa asawa ko. Naku, mga anak, habaan niyo pa yung pasensya niyo, ha? Mamaya mapahamak pa kayo. Pag pinatulan niyo, walang kwentang taong yun. Mag-ingat na lang kayo. Lalo na pag umaalis kayo. Halalim ng gabi, Dario. Ba't hindi ka pa matulog? Yan mo nga ako. Di pa ako inaantok. Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Iisip ko lang naman, baka may problema ka eh. Baka meron ako may tulong. Alam mo, makakatulong ka nga. Paano? Kung maghihiwalay tayo, Ano? sawan-sawa na ako sa bunganga mo. Dario, Sige na, pumasok ka na sa kwarto, buisit! oo na! Hindi mawala sa isip kong sinabi ni Ruben kaninang nakita ko siya sa terminal. Sabi niya, panggabi siya ngayon sa trabaho niya. Pagkakataon ko ito, papasukin ko si Nemia. Hindi naman nakasama sa bahay si Aling Tuding eh. Kaya mag-isa lang siya doon ngayon. Tama. Papasukin ko siya. Hindi na ako talaga mapakali. Kailangan maging akin siya. Medyo naghihilit pa ng konti si Nemia. Wala siyang kamalay-malay na buksan ko ang main door nila. Kaya nakapasok ako sa bahay. Hanggang dito sa kwarto. Oh, Nemia. Ang ganda mo talaga. Ang puti. Ang kinis. Ikaw? Nagising ka? Mabigat ba ang kamay ko? Ha? Nakakagigil ka kasi. Lumayas ka rito! Loko, tanga. Alam mo ba matagal na kitang pinagpapantasyahan? Pag hindi ko umalis, sisigaw ako! Hindi mo magagawa yan. Dahil dito. Baril! Baril na. At gagamitin ko to sa'yo. Pag hindi mo ko pinagbigyan. Huwag na awa ka. Huwag mo ituloy ang iniisip mo. Huwag ka nang maingay. Sige na. Huwag. Hubarin mo na ang mga suot mo. Hindi. Ayoko. Maawa ka. Ganun ha? Ayaw mo magubad, ha? Hmm? Maawa ka. Ang ganda mo talaga. Lalo ako nang gigigil sa'yo. Layuan mo ang asawa ko! Walang niya ka! Sinuntok mo ko! Ruben, mabuti dumating ka. Lumayas ka sa pamamahay namin, hayop ka! Lumayas pala, ha? Ang anak ko! Ang kawawa kong anak! Namatay na walang kalaban-laban. Kasalanan ng hayop na si Dario. Napakasama niya. Nemia. Aling Tuding. Ikaw! Bakit ka pa na pa rito? Kung makikiusap ka na, iurong namin ang kaso laban kay Dario. Nagsasayang ka lang ng oras. Animal ang asawa mo. Ayok sa laban. Kaya dapat lang na mabulok siya sa kulungan. Naparito ako para makiramay. Hindi ako makikiusap sa inyong iatas yung kaso laban sa asawa ko. Dahil ako man, nasusuklam sa ginawa niya.
Itoy, buti dinalaw mo ako dito. Hindi pa nagpupunta rito si Imelda eh. Galing nga ako sa inyo, pre. Nakausap ko siya. Anong sabi niya? Kailan siya pupunta rito? Hindi siya pupunta rito. Nasusuklam siya sa'yo, Dario. Ano? Sabi pa niya, harapin mo raw mag-isa mga kasong isinampas sa'yo ni Nemia at Aling Tuling. Hindi. Ayoko makulong. Ito'y tulungan mo ako. Pakiusap. Pre, wala rin ako magagawa. Ang hirap kasi ng kaso mo. Nakapatay ka. At nagtangka pang manggahasa. Oh, Diyos ko. Paano na ako ngayon? Paano? Ilang taon na rin akong nakakulong. Ni isa sa pamilya ko, walang dumadalaw. Pinagbabayaran kong mag-isa ang nagawa kong mga kasalanan. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon, hindi ko nagagawin ang ginawa ko noon. Subalit, huli na ang lahat. Ako si Dario, at ito ang aking buhay. Kapahamakan ang hahantungan ng taong may taglay na kayabangan at hayok sa laman. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, James Cuaton, Susan Robles, at Lionel Beramin sa papel na Dario. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspe. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dakilak yaya. Siya ay si Gemma. Bente anyos pa lamang ako na magtrabaho ako sa mga magulang ni Irene. Kaya naman ang ikinasal sila ni Paul, ay ako ang kinuha nilang yaya ng kanilang anak na si Ivy. Nanatili ako sa kanila dahil na rin sa pagkakasakit ng aking asawang, si Nardo. Nagustuhan mo ba ang pasalubong ko, Soren? Opo, Nay. Mukhang masarap po ang mga chocolate na to eh. At ang dami pa po. Si Ivy ang nagsabi sa Mami Irene niya na dalhin namin ang lahat ng yan. Oh, dapat po pala akong magpasalamat sa kanya. Oo, anak. Ay, sige na, puntahan mo na siya sa sala. Makipaglaro ka sa kanya para sumaya naman siya. Opo. Diyan na po kayo, Inay. Tay. Oh, Gemma. Bakit mo ba sinama ditong alaga mo? Naawa ako, Nardo. Nagpilit siyang sumama nang malamang uuwi ako. Malulungkot lang daw siya sa kanila dahil sa palaging pag-aaway ng mga magulang niya. At hanggang ngayon pala, ganun pa rin sila. Sinabi mo pa. At ewan ko kung magbabago pa yon. Mangyayari yun kung pareho silang magbibigayan. Hindi ka na makapagsisinungaling, Paul! Oh! Kitang-kita ko kayo na babae mo pumasok sa motel! Nakita mo na pala di wala nang kailangan pang aminin. Walang niya ka talaga! Sandali! Aray! Pinagto mo sa akin ang base! Puwisit ka talaga, Irene! Kulang pa yan sa mga pagtataksil na ginawa mo sa akin! Ano
Alam mo ba kung bakit ako nang bababae? Ha? Ano? Dahil sawa na ako sa kadadaldal mo! Ah, ganon? O, di maghiwalay na lang tayo! Ayoko na rin makisama sa'yo! Irene, dinalan kita ng juice, oh, at ng paborito mong pastries. Oh, lalagay ko dito sa mesa, ha? Salamat. Papa ko walang yaya, Gemma. Naging tapat ako sa kanya pagkatapos ito pang igaganti sa akin. Talaga bang hindi na kayo magkakasundo pa? Hopeless case na. Wala na. Pero, paano si Ivy? Magpapadala naman siya ng sustento para sa bata. Yun yung usapan namin. Ako naman, pupunta muna ako sa Hong Kong pansamantala para makamove on. Bibenta na rin namin ang bahay na ito. Si Ivy, saan siya titira? Pareho naman kayong ulilang lubos ni Paul. Yun nga sana yung papakiusap ko sa'yo. Sana, alagaan mo pa rin si Ivy, lalo na sa pag-alis ko. Pero, doon mo na lang sa inyo siya alagaan, ha? Ano? Sige na. Ikaw lang naman ang alam ko na pwede ko talagang pagkatiwalaan, eh. Pero huwag ka mag-alala. Dodoblihin ko yung sahod mo. At magpapadala din kami ng paggastos ni Ivy. Yaya Gemma. Tana, Ivy. Bugto na yung mga mata mo. Bakit ganun sila Mami at Daddy? Bakit sila naghiwalay? Hindi na kasi sila magkasundo. Kesa naman siya, lalo pang lumala ang pag-aaway nila, pinasya nilang maghiwalay na lang ng maayos. Sabi ni Mommy, meron daw babae si Daddy. Totoo ba yun, Yaya? Yun nga ang sabi niya. Bakit niya ginawa yun? Di ba bad yun? Ivy, marami talagang nagaganap sa buhay may asawa na sa ngayon mahirap pang ipaliwanag sa'yo. Dahil napakabata mo pa. Pero maniwala ka. Hindi dahil naghiwalay sila, hindi ka nila mahal. Ivy, love na love ka nila. Yaya Gemma. Kaya sana, huwag ka magtatanim ng galit sa iyong mga magulang. Oh, narito ka lang pala sa kwarto ni Ivy. Ano pang ginagawa mo dito? Tulog na naman yung alaga mo. May lagnat siya, Nardo. Ha? Pinainom mo na ba ng gamot? Oo, bago siya natulog. Gusto ko lang siyang bantayan nang matiyak ko na hindi natataas ang lagnat niya. Paano ko matutulog niyan? Dito na lang ako iidlip sa tabi niya. Sige na, magpahinga ka na. Samahan mo na doon si Soren. Aba, marunong ka na maghiwa ng mga gulay. Ivy, Tinuruan po ako ni Soren at Nanay Gemma, Tatay Nardo. aba, mabuti yan. Matuto ka ng mga gawaing bahay. Makakatulong ito sa'yo balang araw at malilibang ka pa. Saan po ba nagpunta sina Nanay Gemma at Soren? Sa palengke. Teka, wala ka na bang gagawing assignment? Wala na po. Kaya nga po, tumutulong na ako dito sa kusina. Nakalimutan ko. Birthday na naman pala ngayon ng anak ko. At maraming birthday na niya na hindi kayo nakakasama. Oh, nakikita naman niya kami sa video call. Nakikita kami dalawa ni Paul. Iba pa rin yung personal niya kayong makita. Mahawakan, mayakap, mahalikan. Doon niya mararamdaman ang inyong pagmamahal. Tinawagan mo ba si Paul? Oo. Pero wala daw siya sa Pilipinas. Kaya magpapadala na lang daw siya ng pera at regalo para sa anak niyo. Ay, naku, lalaki yun talaga, oo. Hindi na binigyan ng panahon ang anak namin.
Pero sa pangalawang pamilya niya, sagana siya sa panahon. Eh, ikaw, Irene, darating ka ba bukas? Ano kasi, Gemma may sakit ang anak namin ni Alex. Dadali namin siya sa doktor bukas. Pareho lang pala kayo ni Paul. Walang panahon para kay Ivy. Ivy, congratulations. Graduate ka na sa high school ngayon. Oo nga, Soren. May award ka pa. Dahil yun kay Nanay Gemma. Kung hindi niya ako minahal at inilagaan ng maayos, siguro hindi ako lalaking ganito. Oh, baka naman umiyak ka pa. Alalahanin mo, darating ngayon ang parents mo, ha? Kaya dapat magsaya ka. Nagulat nga ako dahil darating sila. Kasi hindi na ako umaasang pupuntahan nila ako sa mga special occasion sa buhay ko. Ivy, Sanay na akong wala sila, Zoren. Pero hindi ako masasanay pag wala si Nanay Gemma. Mas mabuti kung mag-dorm ka na lang sa Maynila, anak. Wala namang problema. Ikukuha kita kahit pa apartment. Huwag na po, Daddy. Ayoko po doon. Oh, bakit? Dito na lang po ako mag-aaral sa probinsya. Ha? Meron namang magandang university din dito Pero Ivy, mas maganda ang turo sa Maynila. Kung talaga po mag-aaral ng mabuti ang isang estudyante, matututo siya kahit pa nasa ang school siya mag-aral. Okay, sige. Ang sa akin lang kasi, mas madadalaw kita kapag naroon ka, anak. Mas gusto ko po nakasama si Nanay Gemma. At saka, nakikita ko naman po. Tayo, nakikita tayo sa video call. Pwede mo rin naman akong bisitahin anytime. Kung gusto niyo. Zoren, nandito na ako. oh, eto na pala si Ivy. Ang bilis mo, ah. Oo, nagmamadali ako nang matanggap ko yung text mo. Sinabi mong may sakit si Nanay Gemma. Ikaw naman, Soren. Dapat hindi mo na tinext si Ivy. Nagmadali tuloy yung tao. Magtatampo ho ako kay Soren pag hindi niya ako tinext. Mahalaga po kasi sa akin na alam ko yung kalagayan niyo, Nay. Kita nyo na. Sobrang alalang-alala po sa inyo yan. Medyo nahilo lang ako. Sobrang pagod lang siguro. Kasi naman, masyado kayo masipag. Magpahinga kayo at mag-relax din. Oh, yan na, Nay. Hindi lang ako nagsabi niyan. Pati ng anak niyong babae. Ayoko po kasi may mangyayaring masama sa inyo. Dahil kayo po, ang pangalawa kong ina. Masaya ako, Ivy. Dahil sa pagmamahal at panahong ibinibigay mo sa akin. Alam mo, napunan mo ang pananabik ko sa anak ng babae. Ivy, Zoren, binabati ko kayo. Thank you. Salamat po, Itay. Salamat po. Congratulations sa inyong dalawa. Lagi sana kayong magmahalan at mag-unawaan. At tandaan po namin yan, Inay. Kasi kayo po ni Tatay Nardo ang magiging ehemplo namin sa aming pagsasama ni Zoren. Napakasaya ko, Ivy. Dahil ngayon, talagang anak na kita. Dahil manugang ka na namin. Oh, ako rin po, Nanay. Masaya ako. Kinakaway na tayo na Balaing Irene at Balaing Paul. Lumapit na tayo doon. Ano?
1 taon na ang aking apo kina Ivy at Zoren. Ang batang aking inalagaan noon, manugang ko na ngayon. Ako po si Gemma at ito ang aking buhay. Tunay na maraming sorpresa ang buhay. Matuto lang tayong maghintay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, June Legaspi, Chiquit del Carmen Amor sa papel na Gemma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang binatang hindi sumuko sa kanyang pangarap sa gitna ng mga pagsubok na kanyang hinaraw. Siya ay si Doris. Hindi sa minamaliit kong pamilya namin, pero ramdam kong hirap ng buhay mula ng bata ako. Kaya naman nangako ako sa aking sariling magsisikap, mangangarap, at magsasakripisyo kung kinakailangan. Mabago lang ang kapalaran ko at hindi ako matulad sa mga kapatid, pinsan at kamag-anak ko. Mabagsak na ulan. Mabuti pa tumakbo na ako. Wala akong dalang payong. Baka mabasa ang mga lipo ko. Doris! Doris! Si Aling Maring, bakit po? Umarinig ka muna! Ano po yun? Hoy, sabihan mo nga yung nanay mo, yung utang niya sa akin, bayaran niya na, ha? Sus Mariusip, magdadalawang buwan na yun, ha? Grabe naman kayo! Ang kukunat niyo namang singilin! Kahapon, tinatawag ko, hindi man lang lumingon. Kapag mangungutang, dito sa akin pumupunta. Kapag pinautang ko na, sa ibang tindahan na bumibili kasi ayaw masingil. Aba, hindi na nahiya! Pasensya na po kayo. Walang-wala po talaga kasi kami ngayon dahil may sakit si tatay. Ganon? Ay, wala akong pakialam. Ang utang ay utang. Kung hindi kaya magbayad, edi wag ka mo siya mangutang, Wiset! Bumuhos ang ulan. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Sige na, sige na. Umuwi ka na nang masabihan mong nanay mo. Kailangan ko ang bayad niya ngayong araw mismo. Kung hindi, ipapabarangay ko na siya. Umuulan po kasi hindi ako pwedeng sumugod eh. Eh, di lumusong ka sa ulan. Huwag kang tumambay dito sa tindahan ko. Mamalasin ako sa'yo. Wala na ba akong gamot? Naku, wala na eh. Kaya itong nilagang dahon na lamang inumin mo, ha? Baka si Norris may pera. Hindi ba't may trabaho siya? Eh, siya na nagbayad ng kuryente natin ng isang araw. Ganun ba? Nay! Oh! Ay, basa-basa ka! Eh, bakit ka lumusong sa ulan? Nay, si Aling Mariho. Naniningil ng utang ninyo. Ay, naku. Yan ang nga problema eh. Wala pa tayong pambayad. Doris, Tay, baka naman may naitatabi ka pa dyan pera. Bayaran mo na muna. At saka, kailangan ko rin ng gamot. Baka maaaring makahiram muna ng pambili. May pensyon naman ako sa susunod na buwan eh. Babayaran na lang kita.
Tutuisin ko sana ito sa susunod na buwan. Kaya lang, sige na nga. Ipambabayad ko muna ng utang ni nanay. Susweldo naman ako sa susunod na linggo eh. Itipirin ko na lang para mabayaran ko ang tuition ko. Tapos, maghahanap pa ako ng isa pang part-time job. Nay! Oh, teka. Tulungan mo naman Si Ate Rona yun ah. Bakit kaya? Lalabas ako. Ano ba kasi nangyari, ha? Ate, ano yan? Kasi nagluluto ako. Oh. Hindi ko napansin. Gumapang na pala siya sa mesa. Ayun, nahulog. Sabi ng doktor, kailangan siyang ma-CT scan. Ha? Ano naman ang itutulong ko sa iyo, eh? Wala rin kami. Kahit konti lang, Nay. May pandagdag lang ako. Maawa kayo sa akin. Rona, Oh, teka. Eto ate, ipandagdag mo na yan. Naku, salamat, Doris. Oo, sige. Aalis na ako, ha? Kailangan ko bumalik sa ospital. Norris, Kawawa naman ang anak ni ate. paano yung pambayad natin sa utang at pambili ng gamot ng tatay mo? May natitira pa naman po akong pera. Huwag na po kayong mag-alala. Oh, tagay pa, tay. Magkano na panalunan mo sa pusta? Ay, medyo malaki-laki rin. Ay, mano ko dyan. Ilaban mo na rin sa susunod. Ayun na nga itatanong ko sa inyo eh. Kasi, inaalagaan nyo, hindi nyo naman inilalaban. Panay ang atake ng ubo ko nito mga nakaraang araw eh. Oh, si Norris. Oh. Hoy, Norris! Oh, kuya. Liga! Samahan mo kami ni tatay. Tumagay ka muna. Nanalo ako sa sabong. Ako, hindi naman ako umiinom, Ako talaga ang hina mo namang nilalang eh. Saka, bakit ba naka-uniforme ka? Huwag mong sabihin nag-aaral ka pa rin sa koleyo hanggang ngayon. Second college pa lang ako. Dahil konting units lang ang kinukuha ko bawat sem. Nagpa-part-time job din kasi ako eh. Ay, naku, sabi ko naman kasi sa'yo, huminto ka na sa pag-aaral. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo eh. Yung ginagastos mo sa tuition, imbes na itulong mo na dito sa bahay, napupunta pa sa eskwelahan. Sa mga teacher mong tamad namang magturo. Oh, tingnan mo ako. High school lang ang tinapos ko, pero ayos naman ang buhay ko ah. Nadadaan naman sa diskarte. Kuya, may mga pangarap ako. Oh. Gusto kong may marating man lang ako sa buhay. Ay, no. Oo, sige na nga. Tingnan nga natin kung hanggang saan ka makakarating. Baka hanggang dyan ka lang sa tindahan ni Aling Maring makarating. Hoy, bilis mong kumain. Dahan-dahan na subo mo. Baka mabulunan ka. Late na ako kasi ko sa klase, Nay. Norris, Tayo, bakit po? palagay ko tama ang kuya Mio mo. Saan po? Mas mainam na huminto ka na lang sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Ay, Yung oras mo sa pag-aaral, itrabaho mo na lang nang kumita ka ng mas malaki. Wala ka namang mapapala dyan eh. Tay, humingi ba ako sa inyo ng panggastos ko sa koleyo? Kahit pa masay, sarili ko namang perang ginagastos ko, di ba? Dala-dalawa na nga pong part-time job ko para lang makatulong dito sa bahay at mapaaral kong sarili ko. Ayun na nga. Lalo ka lang nahihirapan. Kaya ko hong tiisin ang hirap na ito, pero hindi ko kayang maging mahirap habang buhay. Pansamantala lang naman itong ganitong hirap. Pero kapag natupad ko mga pangarap ko, naniniwala akong kahit papano, makakaranas tayo ng ginhawa. Tay, pangarap, ambisyon, yun ang wala sa atin. Kaya nasanay tayo sa ganitong buhay. Kung hindi nyo man ako nasusuportahan sa pinansyal na pangangailangan ko, sana kahit moral support lang. O, sana kahit papano, mangarap man lang kayo para sa akin. Kasi ako, nangangarap ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Ay, baka naman ho, pwedeng pakiusapan si Norris.
ikaw na lang ang makiusap sa kanya. Bakit Yan na pala siya. Doris! Apa kailangan mo? Birthday kasi nung panganay ko. Baka pwedeng makahiram muna sa'yo ng pera kasi 7th birthday niya eh. Gusto ko sana gawing special man lang. Pagdagdag na lang naman. Ate, alam mo bang birthday ko kahapon? Ay, naku! Sorry, hindi ko naalala. Ako rin, nakalimutan ko rin eh. Napakapalad ng anak mo kasi pati birthday niya. Gusto mong gawing espesyal. Pero sana, mas matuto ka kung anong pinaglalaanan ng pera. Yung gagastusin mo sa handa ng anak mo, ilaan mo na lang sa pag-aaral niya. Isa pa, wala akong ipahiram sa yung pera. Nagbayad ako sa graduation fee. Yabang mo ah! Ano? Hihiramin ko naman yung pera, hindi ko hihingin. Umaasta, kakala mo kung sino ka na? Porque gagraduate ka na? Teka, ate, ano ba ipinagyabang ko? Pinapayuhan lang kita. Ewan, hindi ko kailangan yung payo mo. Ako na nga. Norris, pagpasensyahan mo na lamang yung ate mo, ha? Kailan mo ba ako hindi nagpasensya? Sila na ngang tinutulungan. Sila pang agrabyado. Ha? Uy! Ayos ah! Patapos na pala itong ipinapagawang bahay sa inyo ni Norris. Tay. Oo nga. Oh, yan. Ganda. Pero inuubo na yata kayo dahil sa alikabok. Ayos lang ako. Asan ba si Norris? Nasa loob. Nag-iimpake. Impake? Bakit? Oo. Ayos na to, Nay. Uy! Tol! Pusturang-pustura ka. Kuya. Saan bang punta ng engineer kong kapatid? Okay ah. Kahit inabot ka ng ilang taon sa kolehiyo, pero talagang tinapos mo ang pag-aaral mo. Bilib talaga ako sa tiyaga mo. Eh ako kasi, wala ako niyan. Kaya ayos na ako sa ganitong buhay. Oh, saan punta mo? Norris, Nay. naiwan mo yung ID mo. Ay, akin na ho, Nay. Ito. Kuya, akin na ho. Nakakuha ko ng trabaho sa abroad. Ha? Mas mataas ang sweldo. Kayo na munang tumingin-tingin dito kay nanay, ha? Wow! Bigatin ka na talaga. Tol, huwag mo naman kaming kalimutan, ha? Bakit ko naman kayo kakalimutan? Nang tinutupad kong pangarap kong ito, kasama kayo sa larawan. Hindi lang ito para sa akin, kuya, kundi para sa atin. Pero sana, kung hindi kayo nangarap para sa sarili nyo, sana mangarap pa rin kayo para sa mga anak nyo. Mangarap kayo ng matayog para sa kanila. Ang ating mga pangarap ay parang mapa na nagbibigay sa atin ng direksyon papunta sa isang tiyak na destinasyon. Sa mga kagaya kong lumaki sa mahirap na pamilya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magtyaga at magsakripisyo kayo, higit sa lahat, mangarap at sikaping matupad ang pangarap na yon. Walang imposible sa taong naniniwala. Ako po si Norris at ito ang aking buhay. A person without a vision perish. Gaya ng sinabi ni Norris, ang ating mga ambisyon at pangarap sa buhay ay nagsisilbing tanglaw sa ating tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Gilel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Norris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon Jude Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.